Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kasama, sa bawat paglalakbay ng puso. May mga pag-ibig na sinusubok ng panahon at may mga pusong sinusubok ng pighati. Handa na ba kayong pakinggan ang isang kwentong magpapatunay na ang pinakamatinding sakit ay maaaring maging simula ng pinakamatatag na pagbangon? Sabi nila, ang pagtitiis ay isang birtud. Pero paano kung ang bawat patak ng pasensya ay siya ring unti-unting pumapatay sa iyong pagkatao? Hanggang saan aabot ang kayang tiisin ng isang pusong nagmamahal bago ito tuluyang mabasag at piliing buuin ang sarili sa ibang paraan? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Tala sa iyang huling patak ng pasensya. Ang malakas na buhos ng ulan ay parang latigong humahampas sa bubong ng bahay. Para kay Tala Serrano, ang bawat patak ay tila isang paalala ng malamig na pakikitungo na matagal na niyang tinitiis sa loob ng tahanang dapat sanay sa kanya rin. Ngunit ang lamig na nararamdaman niya ngayon habang nakatayo sa may bintana ng sala ay hindi na nagmumula sa panahon. Nagmumula ito sa tanawing unti-unting dumudurog sa kanyang puso. Sa labas ng kanilang nakakandadong gate, basang-basa sa ulan, at nanginginig sa ginaw, nakatayo ang kanyang nanay at tatay. Ang mga damit nilang panlakad ay lapat na sa kanilang matatandang katawan. Sa tabi nila, sa maputik na gilid ng kalsada, nakakalat ang isang lumang maleta na pilit isinara at ilang mga bayong na naglalaman ng mga damit at personal na gamit. Amora, pakiusap, buksan mo ang pinto. Kakausapin ka lang namin. Narinig ni Tala ang garalgal na tinig ng kanyang ama, pilit na isinisigaw para malabanan ang ingay ng ulan. Ang kanyang ina naman ay humahagulgol na. Ang mga kamay ay nakahawak sa malamig na rehas na bakal. Anak, maawa ka sa amin. Saan kami pupunta ng ganitong oras? Sa likod ng salaming pinto, sa loob ng mainit at tuyong bahay, nakatayo ang biyenan niyang si Amora Conti. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng marmol. Walang mababakas na anumang emosyon maliban sa malamig na pagkasuklam. Hindi man lang nito tinangkang lumapit. Tinitingnan lang nito ang mga magulang ni Tala na parang mga basurang itinatapon sa labas. Mga pulubi. Walang kahihiyan. Ang tinig ni Amora ay hindi malakas, ngunit sapat na para marinig ni Tala at sapat na para maging punyal na tumusok sa kanyang dibdib. Matapos kayong pakainin at patirahin dito, ganito pa ang isusukli ninyo? Maghanap kayo ng sarili ninyong matitirhan. Naramdaman ni Tala na nanigas ang kanyang mga kalamnan. Ilang taon na niyang tiniis ang mga masasakit na salita, ang mga parinig, ang mga utos na tila ba siya ay isang alipin sa sarili niyang pamamahay. Ginawa niya ang lahat para mapanatili ang kapayapaan. Ngumiti siya kahit nasasaktan. Nagbingi-bingihan siya sa mga insulto. Inako niya ang mga kasalanang hindi niya ginawa. Lahat para sa asawa niyang si Dio, para sa pamilyang pinangarap niya. Pero iba ito. Ang makita ang sarili niyang mga magulang, ang mga taong nagaruga at nagmahal sa kanya ng walang kapalit, na nilalapastangan sa ganitong paraan, ay isang bagay na hindi na niya kayang lunukin. Dahan-dahan, lumakad si Tala patungo sa pintuan. Bawat hakbang ay tila isang milya ang bigat. Habang papalapit siya, nakita niya ang refleksyon niya sa salamin. Isang babaeng may mga matang pagod na sa pag-iyak, isang mukha na puno ng mga guhit ng pagtitiis. At sa isang iglap, sa saliw ng isang malakas na kulog, may namatay sa loob niya. Ang babaeng laging umiintindi, ang asawang laging nagpaparaya, ang manugang na laging yumuyuko. Namatay silang lahat, at may isinilang na bago. Nang makarating siya sa pintuan, hindi niya tiningnan ang kanyang biyenan. Ang mga mata niya ay nakatuon lamang sa kanyang mga magulang. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Kalmado niyang binuksan ang pinto, lumabas sa gitna ng malakas na ulan,
at nilapitan ng kanyang nanay at tatay. Nay, tay. Ang tanging nasabi niya, ang kanyang boses ay basag. Hinawakan niya ang kanilang mga nanginginig na kamay. Inalalaya niya silang tumayo ng tuwid. Pagkatapos, marahan ngunit may diin, hinila niya sila palayo sa gate, patungo sa sasakyan na nakaparada sa tapat. Hindi siya lumingon. Tala, saan mo sila dadalhin? Bumalik ka dito! Sigaw ni Amora mula sa loob. Pero hindi na nakikinig si Tala. Binuksan niya ang pinto ng kotse para sa kanyang mga magulang at pagkatapos ay umikot siya para pumasok sa driver's seat. Doon lang niya hinarap ang bahay. Sa likod ng gate, nakita na niya ang kanyang asawang si Dio. Kararating lang mula sa trabaho, ang mukha ay puno ng pagkalito habang nakatingin sa eksena. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Nakita ni Tala ang takot at pagkagulat sa mga mata ng asawa. Ngunit ang nakita ni Dio sa mga mata ni Tala ay isang bagay na hindi pa niya nakikita kailanman. Isang malamig at matalim na determinasyon. Isang katahimikang mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Bumaba si Dio mula sa kanyang sasakyan. Tumakbo papalapit kay Tala sa gitna ng ulan. Tala, anong nangyayari? Anong ginawa ni Mama? Hindi sumagot si Tala. Tinitigan niya lang ang lalaking pinangakuan niyang makasama habang buhay. Ang lalaking paulit-ulit na nangakong poprotektahan siya. Ngunit paulit-ulit ding nabigo. Tinitigan niya ang bahay na minsan niyang tinawag na tahanan. Isang tahanan na naging kanyang personal na impyerno. Sa wakas, nagsalita si Tala. Ang kanyang boses ay walang emosyon, kalmado at pinal. Ibebenta ko ang bahay na to. Natigilan si Dio. Ang mga salita ni Tala ay umalingaw-ngaw sa isip ni Dio. Mas malakas pa sa patuloy na pagpatak ng ulan sa bubong ng kanilang sasakyan. Ibebenta ko ang bahay na to. Hindi ito isang banta. Hindi ito isang sumpong na dala ng galit. Ito ay isang hatol. Nakatitig lang siya sa asawa habang mabilis nitong pinaandar ang sasakyan palayo sa kanilang bahay, palayo sa kanya. Sa loob, tahimik na humihikbi ang biyenan niyang babae, habang ang biyenan niyang lalaki naman ay blangkong nakatingin sa labas. Ang mga mata ay nawalan ng dating sigla. Si Tala, na nasa manibela, ay hindi umiimik. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak dito. Ang kanyang panga ay matigas. Ito ang pinakakinatatakutan ni Dio, ang katahimikan ni Tala. Mas gugustuhin pa niyang sumisigaw ito, nagagalit, umiiyak. Pero ang kalmadong pagwawalang bahala na ito ay parang isang pader na hindi niya kayang sirain. Ang buong biyahe patungo sa bahay ng kapatid ni Tala, kung saan sila pansamantalang tutuloy, ay nabalot ng mabigat na katahimikan. Walang nangahas na magsalita. Para kay Dio, ang bawat metro na kanilang tinatahak ay naglalayo sa kanya sa babaeng kanyang pinakasalan. Matapos niyang tulungang maipasok ang mga gamit at maihatid ang mga magulang ni Tala, sinubukan niyang kausapin ito. Tala, mag-usap tayo, pakiusap. Mahina niyang sabi, hinawakan ang braso nito. Marahas itong inalis ni Tala. Wala na tayong dapat pag-usapan, Dio. Umuwi ka na sa nanay mo. Hindi ito ang solusyon, Tala. Alam kong galit ka, pero isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Tala. Galit? Dio, matagal nang patay ang galit ko. Ang natitira na lang ay pagod. Tinalikuran siya nito at pumasok sa loob ng bahay ng kapatid nito. Isinasara ang pinto ng walang lingon-likod. Bumalik si Dio sa kanilang bahay na parang isang basang sisiw. Talunan at walang magawa. Ang ulan ay tumila na, ngunit ang bigat sa kanyang dibdib ay lalo pang tumindi. Pagpasok niya, naabutan niya ang kanyang ina na naglalakad-lakad sa sala, parang isang leon sa loob ng hawla. Nasaan na siya? Ang walang utang na loob mong asawa? Bungad agad ni Amora, ang mga mata ay nag-aapoy. Mama, tama na po. Pagod na sabi ni Dio. Anong tama na? Siya ang dapat tumigil. Nakita mo ba ang ginawa niya?
Pinalayas niya ako sa sarili kong pamamahay. Hindi kanya pinalayas, ma. At bahay din niya to. Hindi napigilang sagot ni Dio. Isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Dio. Kinakampihan mo pa siya? Matapos ang lahat ng ginawa ko para sa'yo? Pinalaki kitang maging isang matinong lalaki, hindi isang sunod-sunuran sa asawa. Napahawak si Dio sa kanyang pisngi, hindi dahil sa sakit, kundi sa pagkabigla. Ang kanyang ina, ang babaeng dapat niyang igalang, ay siya ring taong sumisira sa kanyang buhay. At siya, ang lalaking dapat na tagapagtanggol ng kanyang asawa, ay walang nagawa. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, bumukas ang pinto. Pumasok si Tala. Ang muka ay blanko. Dala-dala ang isang malaking bag. Hindi nito pinansin si Amora. Naglakad ito nang diretso patungo sa kanilang kwarto. Sinundan siya ni Dio. Isinara ang pinto sa kanilang likuran. Tala, ano to? Saan ka pupunta? Tanong niya. Ang boses ay puno ng pangamba. Wala akong pupuntahan, sagot ni Tala habang binubuksan ang aparador at inilalabas ang kanyang mga damit. Dito lang ako. Nakahinga ng maluwag si Dio. Akala ko. Pero hindi na dito sa kwartong to. Pagputol ni Tala, ang boses ay malamig. Hindi ko kayang matulog sa tabi ng isang lalaking hindi kayang ipagtanggol ang asawa niya. Bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura ni Dio. Pinanood niya lang ang kanyang asawa na isa-isang inilagay ang mga damit sa bag. Nang mapuno ito, binitbit niya ito at naglakad patungo sa pinto. Tala, pakiusap. Pagmamakaawa ni Dio, hinarangan ng daan. Huminto si Tala at sa unang pagkakataon, tiningnan siya nito ng diretso sa mata. Walang luha, walang galit, tanging isang nakakapangilabot na pagkadismaya. Gusto mo ng solusyon, Dio? Simple lang, sabi niya. Palayasin mo ang ina mo. Natigilan si Dio. Ito ang linyang kinatatakutan niya. Ang imposibleng pagpipilian. Ang hatol sa kanyang kahinaan. Hindi ko kaya yan, Tala. Ina ko siya. Isang maliit at malungkot na ngiti ang sumilay sa labi ni Tala. Alam ko, at asawa mo lang naman ako. Nilagpasan siya nito at lumabas ng kwarto. Narinig ni Dio ang pagbukas at pagsara ng pinto ng guest room sa dulo ng pasilyo. Naiwan siyang mag-isa, napapaligiran ng katahimikan ng kanilang dating masayang silid. Napasuntok siya sa pader, hindi dahil sa galit, kundi sa matinding pagkasuklam sa sarili. Maya-maya, lumabas siya ng kwarto, uhaw at gulong-gulo ang isip. Habang pababa siya ng hagdan, narinig niya ang boses ng kanyang ina mula sa sala. Mahina ito, tila may kausap sa telepono. Oo, kailangan kong makausap ka. Importante, sabi ni Amora sa kabilang linya. Tungkol ito sa anak ni Elena. Napatigil si Dio sa kanyang paglakad. Elena, iyon ang pangalan ng ina ni Tala. Bakit niya ito binabanggit at sino ang kausap niya? Dahan-dahan siyang umatras, nagtago sa dilim ng pasilyo sa itaas, sapat lang para marinig ang usapan nang hindi nakikita. Hindi niya pwedeng malaman. Kailangan nating mag-ingat. Pagpapatuloy ni Amora, ang boses ay puno ng pag-aalala na ngayon lang narinig ni Dio. Alam mong delikado ang sitwasyon. Oo, bukas. Sa dati nating tagpuan, siguraduhin mong walang makakaalam. Ibinaba ni Amora ang telepono. Ang tanging maririnig na lang ay ang mahina nitong pagbuntong hininga. Para kay Dio, ang katahimikang yon ay mas nakakabingi kaysa sa sigawan nila kanina. Anak ni Elena? Si Tala yon. Anong kinalaman ni Tala sa nakaraan ni Mama? Isang bagong uri ng kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Hindi na lang ito simpleng alitan ng magbiyenan. May mas malalim na dahilan. Isang lihim na pilit itinatago ng kanyang ina. Naisip niyang harapin ito. Tanungin kung ano ang ibig sabihin ng lahat. Ngunit ang imahe ng malamig na mga mata ni Tala
ay bumalik sa kanyang isip. Ang pagod sa boses nito. Ang pader na itinayo nito sa pagitan nilang dalawa. Paano niya aayusin ang gusot na ito kung pati ang simula nito ay hindi niya maintindihan? Nawalan na siya ng ganang uminom. Aakyat na sana siya pabalik sa kwarto nang may mapansin siya. Isang sinag ng ilaw mula sa siwang sa ilalim ng pinto ng guest room. At kasabay noon, narinig niya ang mahinang boses ni Tala. Hindi niya maintindihan ang lahat ng salita, ngunit sapat ang kanyang narinig para lalong bumigat ang kanyang puso. Opo, naiintindihan ko po, sabi ni Tala sa kausap nito sa telepono. May pag-aalinlangan sa kanyang boses. Sino po sila? Abogado? Ang testamento ni Papa Lino? Natigilan si Dio. Ang testamento ng kanyang ama? Bakit ngayon pa ito lumabas? Akala niya ay ayos na ang lahat ng yon matagal na. Sumandal siya sa pader, pilit na pinakikinggan ang usapan. Ano pong ibig ninyong sabihin na hindi ganoon kadali? Narinig niyang tanong ni Tala. Ang boses ay nagbabadya ng panibagong problema. May mga komplikadong kondisyon. Pakiusap, ipaliwanag ninyo sa akin. Nanatiling nakasara ang pinto. Narinig ni Dio ang mahinang pagpapaalam ni Tala bago tuluyang tumahimik ang kabilang linya. Ang ilaw sa ilalim ng pinto ay nanatiling bukas. Naiwan si Dio sa dilim ng pasilyo na kulong sa pagitan ng dalawang sikreto. Sa isang banda, ang misteryosong tawag ng kanyang ina tungkol sa nakaraan. Sa kabilang banda, ang di inaasahang problema sa testamento ng kanyang ama na hahadlang sa plano ng kanyang asawa. Naramdaman niya ang unti-unting pagbigat ng hangin. Ito na nga ang simula ng digmaan. At siya, si Dionisio Del Mar ay nasa gitna, walang kalasag at hindi alam kung saan unang tatakbo. Walang tulog ang mga mata ni Tala. Ang guest room, na dati isang lugar ng kapayapaan, ay naging selda ng kanyang mga nag-aalalang isipan. Ang tawag mula sa abogado kagabi ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isip, kasabay ng imahe ng paghihirap ng kanyang mga magulang. Ang desisyon niyang ibenta ang bahay ay parang isang sigaw ng paglaya. Ngunit ngayon, nararamdaman niyang ang sigaw na yon ay maaaring mabaon lang sa mga komplikadong legal na papel. Kinabukasan, maaga siyang nagtungo sa opisina ni Attorney Romero, ang matagal ng abogado ng pamilya. Del Mar, ang opisina ay maliit ngunit kagalang-galang, napapalibutan ng mga makakapal na libro ng batas na tila mga bantay ng mga sikreto. Salamat sa pagdating, Mrs. Serrano, bati ni Attorney Romero, isang lalaking nasa mga 60 anyos na may mabait ngunit seryosong mga mata. Diretsuhin na kita. Ang pagbenta ng bahay ay hindi imposible, ngunit hindi rin ito simple. Inilatag ng abogado ang isang kopya ng Last Will and Testament ng yumaong si Lino Del Mar, ang ama ni Dio. Itinuro nito ang isang partikular na sugnay. Ayon sa habilin ni Don Lino, ang pagmamayari ng bahay at lupa ay nakapangalan sa inyong mag-asawa, kayo ni Dio. Ngunit may kondisyon. Nakasaad dito na ang ari-arian ay hindi maaaring ibenta o isanla hanggat ang kanyang asawang sigeng Amora Conti ay nabubuhay at naninirahan doon. Siya ay may lifetime right of usufruct. Para kay Tala, ang mga salitang iyon ay parang isang kadena na muling ikinakabit sa kanyang mga paa. Ibig sabihin, wala akong karapatan? May karapatan ka bilang may-ari, pero limitado ito. Malinaw na paliwanag ng abogado. Hindi mo siya maaaring paalisin at hindi mo maaaring ibenta ang property nang walang malinaw na pagsang-ayon niya. Ang tanging paraan ay kung mapapatunayan sa korte na may ginawa siyang labag sa batas na direktang nakakasira sa ari-arian o sa kapakanan mo bilang co-owner. Napabuntong hininga si Tala. Isang legal na laban, isang prosesong magastos, matagal, at tiyak na lalong magpapalala sa gulo. Iyon mismo ang gusto ni Amora. Isang gulo kung saan siya ang laging panalo.
Umalis si Tala sa opisina na mas mabigat ang kalooban. Para magpalamig ng ulo, dumaan siya sa palengke ng bayan ng Batisinag para bumili ng ilang prutas na dadalhin sa kanyang mga magulang. Ngunit ang lugar na dati puno ng masasayang alaala ay tila naging isang entablado ng kanyang kahihiyan. Habang namimili siya ng mangga, narinig niya ang bulungan mula sa kabilang tindahan. Siya yan, di ba? Ang manugang ni Aling Amora. Kawawa naman si Aling Amora. Matanda na, inaapi pa ng sariling manugang. Narinig ko, pinalayas daw ang matanda sa sariling pamamahay. Walang utang na loob. Napahigpit ang hawak ni Tala sa kanyang bayong. Hindi siya lumingon. Nagkunwari siyang walang narinig. Ngunit ang bawat salita ay tumagos sa kanyang puso. Ganito pala kabilis kumalat ang lason ni Amora. Sa isang iglap, siya na ang naging kontrabida sa kwento. Nagbayad siya at mabilis na umalis. Hindi na makayanan ang mga mapanghusgang tingin at nakakainsultong bulungan na sumusunod sa kanya. Dala ang prutas at ang bigat ng mundo sa kanyang mga balikat. Dumiretso si Tala sa bahay ng kanyang kapatid. Naabutan niya ang kanyang inang si Elena na nag-iisa sa sala, nagtutupi ng mga damit. "Nay," tawag niya. Ang boses ay pagod. "Anak, kumusta ka? Ayos ka lang ba?" Sinalubong siya ni Elena ng mahigpit na yakap. Sa yakap ng kanyang ina, unti-unting lumabas ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. "Nay, ang hirap-hirap po pala." Sumbong niya habang humahagulgol. Ikinuwento niya ang lahat. Ang sinabi ng abogado, ang mga tsismis sa palengke. Hinaplos ni Elena ang buhok ng anak. Ang kanyang mga mata ay puno ng awa at isang pamilyar na lungkot. Isang lungkot na tila matagal na niyang dinadala. "Hindi na ako nagulat, anak," mahinang sabi ni Elena. "Ang galit ni Amora sa akin. Sa pamilya natin ay mas malalim pa sa iniisip mo. Hindi lang ito tungkol sa bahay o sa pera." "Ano po bang ibig ninyong sabihin?" Nag-atubili si Elena. Tumingin ito sa malayo, na para bang may inaalalang isang malayong nakaraan. "Nagsimula ang lahat ng ito noong high school pa lang kami. Magkaibigan kami noon, matalik na magkaibigan. Hanggang sa dumating si Ricardo." Sa pagbanggit pa lang ng pangalan, nag-iba ang anyo ni Elena. Isang anino ng sakit ang dumaan sa kanyang mga mata. Si Ricardo, ang una at tanging lalaking minahal ko ng lubos. Natigilan si Tala. Ito ang unang beses na narinig niya ang pangalang iyon. Ang alam niya, ang pangalan ng kanyang ama ay ang kasalukuyang asawa ng kanyang ina. "Akala ko po." "Mahabang kwento, anak." Pagputol ni Elena, umiiwas sa mga mata ni Tala. Ang mga luha ay nagsimula na ring mamuo sa gilid ng kanyang mga mata. "Ang kailangan mong malaman, pareho namin siyang minahal ni Amora. At hanggang ngayon, naniniwala siyang inagaw ko siya mula sa kanya." Biglang nagkaroon ng saysay ang lahat. Ang tindi ng galit. Ang walang katapusang parinig. Ito ay isang sugat na halos 30 taon nang hindi gumagaling. Niyakap ni Tala ang kanyang ina. Sinusubukang pagaanin ang loob nito. Ngunit sa isip niya ay may nabubuong isang nakakatakot na realisasyon. Ang laban na ito ay hindi laban niya. Isa lamang siyang kasangkapan sa isang matagal ng digmaan sa pagitan ng dalawang babae. Umiiyak, bumulong si Elena sa balikat ng anak, isang bulong na puno ng pait at pagsisisi. Sana hindi na lang siya bumalik sa buhay natin. Hindi mapakali si Amora Conti. Ang malaking bahay na ipinaglaban niyang manatiling buo ay tila naging isang malawak na kulungan. Ang katahimikan ay sumisigaw, pinapaalala sa kanya ang pag-alis ni Tala at ang nakakadismayang pananahimik ng sarili niyang anak. Para sa kanya, ang ginawa ni Tala ay hindi lang isang pagsuway. Ito ay isang deklarasyon ng giyera. Isang giyerang pamilyar sa kanya, isang giyerang akala niya ay matagal nang natapos. Sa kanyang kwarto,
Binuksan niya ang isang maliit at luma ng baul na yari sa kahoy. Amoy ng nakaraan ang sumalubong sa kanya. Maingat niyang inilabas ang mga nilalaman nito, mga kupas na litrato, mga liham na nakatali ng laso, at isang tuyong bulaklak ng sampagita na nadudurog na sa paglipas ng panahon. Sa bawat bagay na kanyang nahahawakan, bumabalik ang mga alaala ng isang mundong matagal na niyang ibinaon. Isang litrato ang pumukaw sa kanyang pansin. 3 teenager na masayang nagtatawanan sa ilalim ng isang puno ng mangga. Siya si Amora na puno ng buhay at pangarap. Katabi niya ang mahiyain ngunit matamis na si Elena. At sa gitna nilang dalawa, ang gwapo at palangiting si Ricardo. Sila ang 3 magkakampi, hindi mapaghiwalay. Sa panahong yon, ang mundo ay perpekto. Ang pagkakaibigan nila ni Elena ay parang sa magkapatid. At ang pagtingin niya kay Ricardo, iyon ay isang sikretong alam ng lahat. Isang pag-ibig na inaasahan niyang magiging panghabambuhay. Naalala niya ang mga hapon ng harana, ang mga lihim na sulatan, ang mga pangarap na sabay nilang binuo ni Ricardo. Si Elena ang lagi niyang kasabwat, ang taga-abot ng kanyang mga liham, ang taga-aliw sa tuwing nagtatampo siya. Si Elena ang kanyang pinagkakatiwalaan ng higit kanino man. Ngunit ang matamis na alaala ay biglang napalitan ng isang mapait na larawan sa kanyang isip. Isang gabi, sa kanilang paboritong tambayan sa may dalampasigan, kung saan sila madalas magkwentuhan tungkol sa hinaharap. Hinanap niya ang dalawa, ngunit hindi niya sila makita. Hanggang sa isang sulok, sa ilalim ng sinag ng buwan, natanaw niya sila. Nakaupo sa buhanginan, magkaahawak kamay. Nakita niya kung paano hinaplos ni Ricardo ang pisngi ni Elena at kung paano ito yumuko, puno ng hiya, ngunit may kilig sa mga mata. Ang eksenang yon ay hindi para sa kanya. Siya ang sobrang piyesa. Ang sakit ay hindi dumating na parang isang pagsabog. Dumating ito na parang isang malamig na agos na unti-unting lumalamon sa kanyang buong pagkatao. Ang kanyang matalik na kaibigan at ang lalaking kanyang minamahal sa likod niya. Isang pagtataksil na sumira, hindi lang sa kanyang puso, kundi pati na rin sa kanyang tiwala sa mundo. Ibinagsak ni Amora ang litrato pabalik sa baul. Ang sakit ng nakaraan ay kasing sariwa pa rin ng sakit na nararamdaman niya ngayon. Ang pagtataksil ni Elena noon ay kapareho lang ng pagtataksil ni Tala ngayon. Pareho silang mga ahas, pareho silang mga agaw, hindi na niya kaya. Ang galit na 30 taon niyang kinimkim ay kailangan ng sumabog. Mabilis siyang nagbihis, kinuha ang susi ng kanyang kotse at nagmaneho ng walang pag-aalinlangan. Bawat tapak niya sa silinyador ay isang tapak sa kanyang galit. Iisa lang ang kanyang destinasyon, ang bahay kung saan nagtatago si Elena. Kailangan niyang marinig mula mismo sa bibig nito ang pag-amin. Kailangan niyang isampal dito ang lahat ng sakit na idinulot nito sa kanya. Malakas at walang pakundangan ang pagkatok ni Amora sa pinto. Si Elena mismo ang nagbukas at ang gulat sa mukha nito ay mabilis na napalitan ng takot. Amora, anong ginagawa mo dito? Huwag ka nang magkunwari, Elena. Sigaw ni Amora. Itinulak ng bahagya ang pinto para makapasok. Akala mo ba, habang buhay mong maitatago ang pagiging ahas mo, pinalaki mo ang anak mo na maging katulad mo, isang mang-aagaw. Wala kang karapatang magsalita ng ganyan sa anak ko. Depensa ni Elena, ang boses ay nanginginig. Karapatan? Ikaw ang walang karapatan. Inagaw mo sa akin ang lahat. Inagaw mo si Ricardo. Sinira mo ang buhay ko. Ang bawat salita ni Amora ay puno ng lason at pait na naipon sa loob ng 30 taon. Ang kanilang mga sigawan ay umalingaw-ngaw sa maliit na sala. Hindi mo alam ang nangyari. Hindi mo alam ang sakripisyo ko. Umiiyak na sagot ni Elena. Sakripisyo? Ang tawag doon ay katrayduran.
Sigaw ni Amora. Ang mukha ay isang pulgada na lang ang layo mula kay Elena. Sinira ninyo ang pamilya ko. At ngayon, ang anak mo naman ang sumisira sa pamilya ng anak ko. Pare-pareho lang kayo. Doon na napuno si Elena. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng desperasyon at galit. Itinulak niya si Amora palayo. Wala kang alam sa totoong nangyari, Amora. Wala kang alam. Hinawakan ni Amora ang braso nito. Kung ganoon, sabihin mo sa akin. Sabihin mo sa akin ang totoo. Ngunit imbes na sumagot, umiling-iling lang si Elena. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. Hinila niya ang kanyang braso, tumakbo patungo sa pinto at isinara ito ng buong lakas. Isang malakas na kalabog ang nagpatigil sa lahat. Naiwan si Amora sa loob ng sala, humihingal at nanginginig. Ang huling sigaw ni Elena ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Wala kang alam. Ilang araw na ang lumipas na tila ba may isang makapal na pader ng yelo sa pagitan ni Tala at Dio. Nagkikita sila sa bahay kapag kumukuha si Tala ng iba pa niyang gamit, ngunit ang kanilang mga pag-uusap ay kasing ikli at kasing lamig ng hangin sa madaling araw. Para kay Tala, bawat araw na lumilipas ay lalong nagpapatigas sa kanyang desisyon. Ang sakit na dulot ng ginawa ni Amora sa kanyang mga magulang ay isang apoy na patuloy na nag-aalab. Tinutupok ang anumang natitirang lambot sa kanyang puso para kay Dio. Isang hapon, pagdating niya sa bahay ng kanyang kapatid, matapos ang isa na namang nakakapagod na araw, nagulat siyang makita si Dio na nag-aabang sa labas ng gate. Nakatayo ito sa tabi ng kotse nito, may hawak na isang paper bag. Ang amoy na nagmumula roon ay pamilyar. Amoy ng paborito niyang inihaw na pusit mula sa isang maliit na kainan sa tabing dagat. Ang lugar kung saan sila madalas tumambay noong bago pa lang silang magkasintahan. Umuwi ka na, Dio. Sayang lang ang oras mo. Malamig na sabi ni Tala. Hindi man lang ito tinitingnan habang binubuksan ang gate. Tala, pakiusap, sabi ni Dio. Ang boses ay mababa at puno ng pagsusumamo. Hindi ito lumapit, nanatili lang sa kinatatayuan. Hindi para makipag-ayos. Gusto ko lang maramdaman ulit na asawa kita. Kahit 5 minuto lang. Huminto si Tala sa paglalakad. May kung anong kirot ang gumuhit sa kanyang dibdib. Sa kabila ng lahat, sa kabila ng matigas na pader na kanyang itinayo, ang boses ni Dio ay may kakayahan pa ring abutin ang isang maliit na bahagi ng kanyang puso. Dalhin lang kita sa paborito nating lugar. Pagpapatuloy nito. Hindi tayo mag-uusap kung ayaw mo. Manonood lang tayo ng sunset. Pagkatapos, ihahatid kita pabalik. Pangako. Nag-alinlangan si Tala. Ang isang bahagi niya ay sumisigaw na huwag, na ito ay isang patibong. Ngunit ang isa pang bahagi, ang pagod na bahagi niya, ay hinahanap-hanap ang kahit isang saglit na kapayapaan, isang paalala ng buhay na mayroon sila bago ang lahat ng gulo. Hindi niya namalayan ang sarili na tumango. Ang biyahe nila patungo sa dalampasigan ay tahimik. Ngunit hindi ito ang nakakabinging katahimikan ng mga nagdaang araw. Mayroong isang pamilyar na kagaanan. Pagdating doon, inilatag ni Dio ang isang maliit na banig sa buhanginan. Umupo sila, may sapat na pagitan, at pinanood ang dahan-dahang paglubog ng araw sa dagat. Ang kalangitan ay nagkulay kahel, rosas at lila. Kumain sila ng pusit gamit ang kanilang mga kamay, tulad ng dati. Walang nagsasalita. Ang tanging maririnig lang ay ang mahinang hampas ng mga alon. Sa bawat subo, sa bawat dampi ng hangin sa kanyang mukha, naramdaman ni Tala na unti-unting lumalambot ang kanyang puso. Naalala niya ang unang beses na dinala siya ni Dio dito. Ang mga pangarap na sabay nilang binuo habang nakaupo sa mismong lugar na ito. Ang lalaking katabi niya ngayon, ang lalaking minahal niya ng walang pag-aalinlangan. Posible pa bang maibalik iyon? Alam ko, kasalanan ko ang lahat.
Biglang sabi ni Dio, binasag ang katahimikan. Hindi ito nakatingin sa kanya, kundi sa papalubog na araw. Alam kong palagi na lang akong bigo. Tala, duwag ako. Pero hindi dahil hindi kita mahal. Nakinig lang si Tala. Ang puso niya'y bumibilis. Kakausapin ko si Mama, sabi nito. At sa pagkakataong ito, lumingon ito at tinitigan siya ng diretso sa mata. May bagong determinasyon sa mga mata nito. Isang bagay na matagal na niyang hindi nakikita. This time, hindi ako aatras. Paninindigan kita. Kahit ano pa ang mangyari. Kahit itakwil pa niya ako. Handa ako. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Ang init ng palad nito ay pamilyar at nakakapanatag. Pakiusap, Tala. Bigyan mo ako ng isang huling pagkakataon para patunayan sa'yo. Isang huling pagkakataon para maging lalaking karapat-dapat sa'yo. Nakita ni Tala ang sinseridad sa mga mata nito. Nakita niya ang lalaking kanyang pinakasalan. Ang pagod at galit na kanyang nararamdaman ay tila pansamantalang naglaho, napalitan ng isang maliit at marupok na usbong ng pag-asa. Hindi siya sumagot. Ngunit sa halip na bawiin ang kanyang kamay, hinayaan niya lang itong manatili sa pagkakahawak ni Dio. At para kay Dio, sapat na yon. Mas magaan ang kanilang loob sa daan pabalik. Isang maliit na ngiti ang paminsan-minsay sumisilay sa labi ni Tala. Isang saglit na kapayapaan, isang pag-asa na marahil may paraan pa para ayusin ang lahat. Ngunit ang pag-asang yon ay kasing bilis na naglaho tulad ng huling sinag ng araw. Pagdating nila sa tapat ng kanilang bahay para kunin ang kotse ni Tala, bumukas ang pinto. Sa ilalim ng liwanag ng ilaw sa beranda, nakatayo si Amora. Ang kanyang muka ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay may matalim na kislap ng tagumpay. Naghihintay siya. Lumabas sina Tala at Dio ng sasakyan. Walang anumang salita, iniabot ni Amora ang isang brown folder kay Dio. Ano to, Ma? Nagtatakang tanong ni Dio. Hindi siya sinagot ni Amora. Ang mga mata nito ay nakatuon lamang kay Tala, isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Tingnan natin kung kaya mo pa akong labanan pagkatapos nito. Ang panandaliang kapayapaan na naramdaman ni Tala sa dalampasigan ay naglahong parang bula. Sa loob ng sala, ang tensyon ay mas masahol pa kaysa dati. Pakiramdam ni Dio ay nasa gitna siya ng isang firing squad at ang tanging bala na kailangan para magsimula ang putukan ay ang laman ng brown folder na hawak niya. Ano ba talaga to, Ma? Muling tanong ni Dio. Ang boses niya ay may halong inis at kaba. Buksan mo para malaman mo. Kalmadong sagot ni Amora. Umupo ito sa paborito nitong silya na tila isang reyna sa kanyang trono. Nanginginig ang mga kamay ni Dio habang binubuksan ang folder. Sa loob, naroon ang mga kopya ng mga lumang dokumento, mga bank statement, mga kasunduan sa negosyo, at isang legal na affidavit. Habang binabasa niya ang mga ito, unti-unting nanlalaki ang kanyang mga mata sa pagkabigla. Ito ba yung... Hindi niya matuloy ang sasabihin. Oo, anak, sabi ni Amora. Ang boses ay may diin. Iyan ang katibayan. Katibayan kung paanong ang pamilya ng asawa mo ang dahilan kung bakit tayo muntik nang mawalan ng lahat. Humarap si Amora kay Tala. Natahimik lang na nakatayo sa isang sulok, pinapanood ang lahat. 20 taon na ang nakalipas. Ang ama ni Tala, ang kinikilala niyang ama, pagdidiin ni Amora, ay pumasok sa isang negosyo. Kasama ang yumaong ama ni Dio. Pinagkatiwalaan siya ng asawa ko. Binigyan niya ng malaking puhunan. Pero ano ang ginawa niya? Tinakbo niya ang pera. Nalugi ang negosyo at iniwan niya ang papa ni Dio na baon sa utang at kahihiyan. Iyan ang dahilan kung bakit kinailangan naming ibenta ang halos lahat ng aming ari-arian noon. Iyan ang dahilan kung bakit nagkasakit sa puso ang papa mo, Dio.
Dahil sa pamilya niya, ang bawat salita ni Amora ay parang isang dagok na tumama kay Dio. Ang kwentong iyon, narinig na niya iyon noong bata pa siya, ngunit hindi kailanman binanggit ng kanyang mga magulang kung sino ang taong sangkot. At ngayon, hindi, hindi totoo yan, mahinang sabi ni Tala. Ang kanyang boses ay nanginginig. Mabuting tao ang tatay ko, hindi niya magagawa yan. Talaga ba? Mapanuyang tanong ni Amora. Nandyan ang mga papeles, Tala. Tingnan mo, ang pangalan at pirma ng ama mo. Itinago ko yan sa loob ng maraming taon dahil ayokong magdulot pa ng gulo. Pero ikaw ang nagsimula nito, kaya tatapusin ko. Ang pangako ni Dio kay Tala sa dalampasigan ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Paninindigan kita. Ito na ang pagkakataon. Ito na ang sandali. Ngunit ang mga dokumento sa kanyang kamay, ang mga alaala ng paghihirap ng kanyang ama, ang mga taon ng galit na kinimkim ng kanyang ina, lahat ay bumuhos sa kanya ng sabay-sabay. Humarap siya kay Tala. Ngunit sa halip na proteksyon, ang nakita ni Tala sa mga mata ni Dio ay pagdududa. Tala, totoo ba to? Tanong. Ang boses ay puno ng pagkalito at sakit. May alam ka ba dito? Para kay Tala, ang tanong na yon ay mas masakit pa sa isang sampal. Ang lalaking ilang oras lang ang nakalipas ay nangakong ipaglalaban siya. Ngayon ay siya na mismo ang nag-aakusa. Ang maliit na usbong ng pag-asa sa kanyang puso ay biglang nalanta at namatay. Isang mapait at walang buhay na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Hindi niya sinagot ang tanong ni Dio. Sa halip, tinitigan niya ito. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalinawan ng isang taong tuluyan ng sumuko. Kahit kailan, hindi mo talaga ako pinaniwalaan, no? Mahina niyang sabi, hindi ito isang tanong, kundi isang konklusyon. Hindi sa ganoon Tala pero, huwag ka nang magpaliwanag, Dio. Pagputol niya, ang boses ay kalmado na ulit. Ang nakakatakot na kalmadong narinig ni Dio noong gabing umalis ito. Ngayon, malinaw na sa akin ang lahat. Tumingin siya mula kay Dio, patungo kay Amora, na ngayon ay may ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. Nakikita na ni Tala ang buong larawan. Isa lamang siyang pawn sa laro ni Amora, at si Dio, ang kanyang asawa, ay hindi niya kakampi. Walang anumang salita, tumalikod si Tala at nagsimulang maglakad patungo sa pinto. Tala, saan ka pupunta? Mag-usap tayo. Sigaw ni Dio, akmang susunod. Huminto si Tala sa may pintuan, ngunit hindi siya lumingon. Tapos na tayo, Dio. Simula ngayon, mag-isa na lang akong lalaban. Pagkatapos ay lumabas siya, isinasara ang pinto sa kanyang likuran, at kasabay nito, isinasara na rin ang huling kabanata ng kanilang pag-ibig. Ang bawat hakbang ni Tala palayo sa bahay na yon ay parang isang suntok sa kanyang dibdib. Hindi na niya naramdaman ang galit. Ang nararamdaman niya ay isang malawak at malamig na kawalan. Ang huling sinag ng pag-asa na dala ng pangako ni Dio sa dalampasigan ay tuluyan ng namatay. At ang naiwan ay ang madilim na katotohanan. Nag-iisa na lang siya. Hindi siya umuwi sa kapatid niya. Hindi niya kayang harapin ang kanyang ina na may dalang panibagong kabiguan. Hindi niya kayang ipakita ang durog niyang puso. Kaya't naglakad siya ng walang patutunguhan, hinahayaan ng kanyang mga paa na dalhin siya kung saan man. Ang mga ilaw ng poste sa bayan ng Batisinag ay tila mga bituing nanunuya mula sa malayo. Napadpad siya sa isang maliit na kapihan sa sentro ng bayan. Umupo siya sa isang mesa sa sulok kung saan tanaw niya ang mga taong dumaraan sa labas. Mga mag-asawang magkahawak kamay, mga pamilyang masayang nagtatawanan, mga magkaibigang nagkwekwentuhan, bawat isa sa kanila ay isang paalala ng lahat ng bagay na nawala sa kanya. Umorder siya ng kape, ngunit hindi niya ito ininom.
Pinanood niya lang ang singaw na unti-unting naglalaho, tulad ng init ng pagmamahal na minsan niyang naramdaman. Binalikan niya ang mga alaala. Ang araw na una niyang nakilala si Dio, ang nangiti nito na kayang magpaliwanag ng pinakamadilim na araw. Ang mga pangako nito sa harap ng altar, sa hirap at ginhawa, hanggang kamatayan. Mga salitang naging abo na lang ngayon. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Ang sakit ay pisikal. Para siyang sinasakal, hindi makahinga. Ang mga luha na matagal niyang pinigilan ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Yumuko siya, itinatago ang kanyang mukha sa kanyang mga palad. At doon, sa sulok ng isang maingay na kapihan, tahimik siyang humagulgol. Naramdaman niya ang pag-vibrate ng kanyang telepono sa bulsa. Ang kanyang ina. Tumatawag ito, marahil ay nag-aalala na. Gusto niyang sagutin, gusto niyang marinig ang boses nito, gusto niyang sumbong na hindi na niya kaya, ngunit hindi niya magawa. Pinindot niya ang ignore. Pinutol ang tanging koneksyon na meron siya. Sa sandaling iyon, pinili niyang mag-isa. Pagod na siya sa pagiging malakas. Pagod na siyang lumaban. Pagod na siyang umasa. Nang tumila ang kanyang pag-iyak, isang nakakapanghina na ideya ang pumasok sa kanyang isip. Paano kung sumuko na lang ako? Paano kung hayaan na lang niya si Amora na manalo? Paano kung bumalik na lang siya, yumuko ulit, at tanggapin na lang ang kanyang kapalaran? Marahil, mas madali iyon, mas hindi masakit. Tumayo siya, nag-iwan ng bayad sa mesa, at lumabas sa malamig na gabi. Ang ulan ay nagsimula na namang pumatak, isang mahinang ambon na dumadampi sa kanyang mukha na parang mga luha mula sa langit. Naglakad siya at dinala siya ng kanyang mga paa sa tapat ng isang pamilyar na gusali. Ang opisina ng real estate, kung saan una siyang nagtanong tungkol sa pagbenta ng kanilang bahay. Nakatayo lang siya sa kabilang kalsada, nakatingin sa karatula. Ito ang simbolo ng kanyang paglaban, ang kanyang nag-iisang sandata. Ngunit ngayon, ito ay parang isang paalala lang ng kanyang kabiguan. Akmang tatalikod na siya, handa ng talikuran ng lahat, handa ng sumuko, nang biglang tumunog ulit ang kanyang telepono. Isang hindi pamilyar na numero. Sasagutin niya sana para pagsabihan, ngunit iba ang nakasulat sa screen. Attorney Romero. Nag-alinlangan siya. Ano pa kaya ang kailangan nito para sabihing wala na talagang pag-asa? Ngunit may kung anong nag-udyok sa kanya na sagutin ito. Hello? Mahina niyang sagot. Miss Serrano? Tala? Si Attorney Romero ito, sabi ng boses sa kabilang linya. Mayroong kakaibang pagmamadali sa tono nito. Pasensya na sa abala sa ganitong oras, pero kailangan kong makausap ka. Attorney, kung tungkol po ito sa bahay, ako na po. Hindi lang tungkol doon. Pagputol ng abogado. May mas importante pa. May isang bagay sa testamento ni Mr. Lino Del Mar na kailangan ninyong malaman agad. Ang mga salita ni Attorney Romero ay nag-iwan ng isang maliit na kislap ng intriga sa madilim na gabi ni Tala. May isang bagay sa testamento ni Mr. Lino Del Mar na kailangan ninyong malaman agad. Hindi ito pag-asa, kundi isang misteryo. Ano pa ba ang maaaring nakatago sa isang dokumentong matagal nang naisara? Kinabukasan, tumawag si Tala kay Dio. Ang kanilang pag-uusap ay maikli at formal. Sinabi niya ang utos ng abogado. Kailangan nilang magharap-harap sa opisina nito para sa isang formal reading ng testamento. Bakit kailangan pa niyan? Akala ko ba ayos na ang lahat? Naguguluhang tanong ni Dio. Ang boses niya ay pagod at may halong pagsisisi. Hindi ko alam, malamig na sagot ni Tala. Pero sinabi ng abogado na mandatory ang presensya nating dalawa at ni Mama Amora. Isang sandaling katahimikan ang namagitan sa kanila. Pati si Mama Elena, dagdag ni Tala, na ikinagulat din niya. Inaanyayahan din daw siya.
Ang kahilingan ay kakaiba at nakakabahala. Bakit kailangang isama ang kanyang ina sa isang usaping legal ng pamilya Del Mar? Ngunit wala silang nagawa, kundi sumunod. Ipinarating ni Dio ang balita sa kanyang ina, na sa unay tumanggi at tinawag itong isang kalokohan, ngunit sa huli ay pumayag din ng may pagbabanta. Si Tala naman ang kumumbinsi sa sarili niyang ina, na takot sa ideya na muling makaharap si Amora. Dumating ang araw ng pagkikita. Ang waiting room sa opisina ni Attorney Romero ay tila isang pressure cooker na anumang oras ay maaaring sumabog. Ang hangin ay mabigat sa tensyon at hindi pinapansin ng mga sama ng looban. Si Amora ang unang dumating. Ang postura ay matigas at ang tingin ay matalim. Tila handa sa anumang laban. Sumunod si Dio. Ang mga mata ay namumugto at ang mga balikat ay mabigat. Umupo sa pinakamalayong upuan mula sa ina. Si Tala ay dumating kasama ang kanyang inang si Elena. Si Elena ay nakayuko. Ang mga kamay ay magkahawak ng mahigpit, nanginginig. Si Tala naman ay kalmado sa labas, ngunit sa loob, ang kanyang puso ay kumakabog na parang tambol. 4 na sulok. 4 na taong pinag-ugnay ng nakaraan at pinaghihiwalay ng kasalukuyan. Walang sino man ang nangahas na magsalita. Ang tanging maririnig lang ay ang malakas na pagtiktak ng orasan sa pader. Bawat tunog ay tila isang pagbilang patungo sa isang hindi maiiwasang pagsabog. Paminsan-minsan, sumusulyap si Amora kay Elena. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkasuklam. Si Elena naman ay pilit na umiiwas ng tingin, nakatuon lang sa kanyang mga paa. Si Dio ay nakatingin lang sa sahig, nawawala sa sariling mga iniisip. At si Tala, pinagmamasdan silang lahat. Sinusubukang intindihin kung paano sila napunta sa ganitong sitwasyon. Magandang umaga. Ang boses ni Attorney Romero ang bumasag sa katahimikan. Pumasok siya sa silid, dala-dala ang isang luma at makapal na dokumento na nakatali ng isang pulang ribbon. Salamat sa inyong pagdating. Alam kong nagtataka kayo kung bakit ko kayo ipinatawag lahat. Diretsuhin mo na kami, Romero. Walang pasensyang sabi ni Amora. Anong kalokohan na naman ito? Hindi pinansin ng abogado ang kanyang tono. Umupo ito sa kabisera ng mesa at maingat na inilatag ang testamento. Ang huling habilin ni Don Lino ay may mga partikular na tagubilin na kailangang matupad bago ang anumang pagbabago sa kanyang mga ari-arian. At isa sa mga tagubiling iyon ay ang pagbabasa ng isang liham na personal niyang isinulat. Kailangang marinig ito ninyong 4. Ang lahat ay natigilan. Isang liham mula sa yumaong Silino Del Mar, ang lalaking kilala sa kanyang katahimikan at kabaitan. Akmang sisimulan na ng abogado ang pagbabasa nang biglang tumayo si Elena. Ang kanyang mukha ay namumutla, ang mga mata ay puno ng takot. Hindi na niya kaya ang mga mapanuring tingin ni Amora. Hindi na niya kayang manatili sa isang silid, kasama ang babaeng sumisira sa buhay ng kanyang anak. Sandali! Nanginginig na sabi ni Elena. Humarap siya kay Amora. Bago basahin yan, may dapat kang malaman, Amora. Ang lahat ng atensyon ay napunta sa kanya. Maging si Amora ay natigilan sa biglaang paglakas ng loob ni Elena. Ano na naman ito, Elena? Isa na namang kasinungalingan? Mapanuyang sabi ni Amora. Hindi ito kasinungalingan. Sigaw ni Elena. Ang mga luha ay nagsisimula nang bumagsak. 30 taon kong itinago ito. 30 taon akong nanahimik para protektahan ang anak ko. Pero tama na. Pagod na ako. Napatayo si Tala, nag-aalala sa kanyang ina. Nay, ano po ba to? Ngunit hindi siya pinansin ni Elena. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Amora, isang halo ng galit, sakit at desperasyon. Ang buong silid ay tila huminto sa pag-ikot. Para kay Dio, ang bawat segundo
ay bumagal. Nakatayo ang kanyang biyenan, si Elena, nanginginig, ngunit may apoy sa mga mata. Isang apoy na ngayon lang niya nakita. Sa tapat nito, ang kanyang ina, si Amora, ay nakakunot ang noo, naghihintay, handang sumagot sa anumang akusasyon. Si Tala ay nasa tabi ng kanyang ina, puno ng pag-aalala. At siya, nasa gitna ng lahat, isang manonood sa isang drama na hindi niya maintindihan ang simula. Ano na namang drama ito, Elena? Bawi ni Amora. Ang boses ay puno ng pang-aalipusta. Aaminin mo na bang isa ka talagang magnanakaw? Na hindi lang asawa ng kaibigan ang ninakaw mo, kundi pati na rin ang pera ng pamilya namin. Ang akusasyon ay isang sampal na lalong nagpaalab sa damdamin ni Elena. Pera? Hanggang ngayon ba? Pera pa rin ang nasa isip mo? Sigaw nito pabalik. Ang buong buhay mo, Amora, umikot na lang sa galit mo sa akin sa pag-aakalang inagaw ko sa iyo si Ricardo. Hindi ako nag-aakala. Nakita ko. Giit ni Amora. Nakita? Ang nakita mo ay isang piraso lang ng buong kwento. Isang pirasong pinili mong paniwalaan dahil mas madaling manisi kaysa umintindi. Tumigil na po kayo. Pakiusap ni Tala sa ina, ngunit tila wala na itong naririnig. Si Elena ay humakbang palapit kay Amora. Galit na galit ka sa akin. Galit na galit ka sa pamilya ko. At ang galit na yan, ipinasa mo sa anak ko, si Tala. Ang inosente kong anak na walang ginawa kundi mahalin ang anak mo. Bumaling ang nangingilid na mga mata ni Elena kay Tala. Isang tingin ng paumanhin at malalim na pagmamahal. Pagkatapos, muli itong humarap kay Amora. Ang kanyang boses ay naging isang matalim na bulong na tumagos sa buong silid. Galit ka sa anak ko? Bawat salita ay may bigat. Ang katahimikan ay nakakabingi. Kahit si Attorney Romero ay hindi gumagalaw, na para bang naiintindihan niyang isang mahalagang sandali ang nagaganap. Ang anak ko. Pagpapatuloy ni Elena, ang kanyang boses ay nabasag sa gitna ng kanyang mga hikbi, na dugo at laman ni Ricardo. Ang lalaking sinasabi mong inagaw ko sa'yo. Kung ang katahimikan kanina ay mabigat, ang katahimikan ngayon ay nakamamatay. Napasinghap si Tala. Nay, ano pong si Dio ay natigilan. Ang kanyang utak ay pilit na pinoproseso ang mga salita. Dugo at laman ni Ricardo, ang lalaki mula sa nakaraan. Ang dahilan ng lahat ng away, ang ama ni Tala? Hindi maaari. Ngunit ang pinakamatinding reaksyon ay nagmula kay Amora. Ang kanyang muka ay nawalan ng lahat ng kulay. Ang kanyang mga labi ay bahagyang bumukas, ngunit walang tunog na lumabas. Ang kanyang mga mata, na kanina lang ay nag-aapoy sa galit, ngayon ay nanlalaki sa purong pagkabigla at hindi paniniwala. Ang kanyang buong pagkatao ay tila isang salamin na biglang nabasag sa 1,000 piraso. Hindi. Ang tanging salitang nagawa niyang ibulong. Nagsisinungaling ka. Hindi ako nagsisinungaling, Amora. Hagulgol ni Elena. Umalis siya bago pa niya malaman na buntis ako. At ang tatay ni Tala, ang lalaking nagpalaki sa kanya, ay tinanggap siya. Minahal siya na parang tunay na anak. Para lang ilayo siya sa kahihiyan. Itinago ko ang lahat ng ito para protektahan siya. Para bigyan siya ng normal na buhay. Isang buhay na pilit mong sinisira ngayon. Ang mga salita ay bumuhos na parang isang malakas na agos, nilulunod ang lahat ng kasinungalingan at maling akala na bumalot sa kanila sa loob ng 30 taon. Napatingin si Dio sa kanyang asawa. Si Tala ay nakatayo na, parang isang estatwa. Ang kanyang mukha ay isang blangkong maskara ng pagkabigla. Ito pala ang sikretong itinatago ng kanyang pamilya. Ito pala ang dahilan kung bakit ganito na lang ang galit ng kanyang ina. Ngunit ang mas masakit na realisasyon ay ang para kay Amora. Ang babaeng kinamumuhian niya. Ang babaeng walang awa niyang inapi.
ang babaeng pilit niyang sinisiraan. Ang babaeng iyon ay ang nag-iisang anak ng lalaking pinakamamahal niya sa buong buhay niya. Ang babaeng iyon ay ang buhay na alaala ng kanyang nawalang pag-ibig. Dahan-dahan, napatingin si Amora kay Tala. Ang kanyang tingin ay hindi na puno ng galit. Ito ay isang halo ng pagkalito, sakit, pagsisisi, at isang bagay na hindi pa nakikita ni Dio sa kanyang ina kailanman. Isang malalim at nakakawasak na pagkabigo. Ang matigas na postura ni Amora ay unti-unting gumuho. Ang kanyang mga balikat ay nanghina. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa. Humarap siya kay Tala. Ang kanyang bibig ay nanginginig. Sinusubukang bumuo ng isang salita. Isang tanong. Ano? Iyon lang ang lumabas. Isang salitang basag at puno ng paghihirap. At pagkatapos noon, wala nang sumunod, kundi ang isang mabigat at nakakawasak na katahimikan. Ang salitang ano na binitiwan ni Amora ay nanatiling nakabitin sa ere. Isang tanong na walang sino man ang makasagot. Ang bigat ng revelasyon ay dumagan sa bawat isa sa silid. Para kay Tala, ang sahig ay tila gumuho sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang buong pagkatao niya, ang pundasyon ng kanyang buhay, ay biglang nayanig. Ang lalaking kinilala niyang ama ay hindi niya tunay na ama. At ang babaeng kinamumuhian niya, nang higit sa lahat, ay may koneksyon sa kanya na hindi niya kailanman inakala. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan, tumikhim si Attorney Romero. Ito ay isang banayad na paalala na mayroon pa silang misyon na kailangang tapusin. Ang kanyang kilos ay nagbigay ng pahintulot sa lahat na huminga muli. Kung maaari po, magalang na sabi ng abogado, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Kailangan po nating ituloy ang dahilan kung bakit tayo naririto. Walang tumutol. Ang lahat ay tila manhid. Hinahayaan na lang ang tadhana na magpatuloy sa kanyang plano. Maingat na inalis ni Attorney Romero ang pulang ribon at ibinuklat ang testamento. Ngunit hindi ang mga legal na probisyon ang una niyang binasa. Kinuha niya ang isang nakahiwalay at medyo naninilaw ng sulat kamay na liham. Isang liham mula kay Don Lino Del Mar na isinulat niya 1 linggo bago siya pumanaw. Anunsyo ng abogado. Ang kanyang boses ay naging malumanay na tila nagbibigay buhay sa mga salita ng isang matagal ng kaibigan. Sa aking pinakamamahal na pamilya at kay Elena, panimula ng sulat. Ang pagbanggit sa pangalan ng ina ni Tala ay muling nagdulot ng gulat. Kung binabasa ninyo ito, marahil ay matagal na akong wala. At marahil, ang mga lihim na matagal nating itinago ay lumabas na sa liwanag. Huwag kayong mag-alala. Hindi ako nagagalit. Sa katunayan, matagal ko nang hinihintay ang araw na ito. Amora, mahal ko. Pagpapatuloy ng abogado, ang boses niya ay nagbago na para bang si Lino mismo ang nagsasalita. Alam ko ang lahat. Alam ko ang tungkol kay Ricardo. Alam ko ang sakit na idinulot niya sa'yo. At alam ko rin ang katotohanan tungkol kay Tala. Sinabi sa akin ni Elena ang lahat bago pa man sila ikasal ni Dio. Napasinghap si Amora, ang mga kamay ay napahawak sa kanyang bibig. Si Lino, alam niya? Hindi ko sinabi sa'yo, hindi dahil sa hindi kita mahal, kundi dahil sa labis kitang mahal. Nakita ko kung paano ka nilamon ng galit. Nakita ko kung paano naging lason sa iyong puso ang nakaraan. At natakot ako. Natakot ako na kapag nalaman mo ang katotohanan, mas lalo ka lang masasaktan. Ngunit nagkamali ako. Ang pagtatago ko pala ang mas nakasakit sa ating lahat. Nagsimulang gumuho ang demo, ang depensa ni Amora. Ang matigas na pader na kanyang itinayo sa loob ng 30 taon ay unti-unting binabasag ng mga salita ng kanyang yumaong asawa. Ang mga luha ay malayang dumaloy sa kanyang mga pisngi,
Hindi na luha ng galit, kundi luha ng malalim na pagsisisi. Bumaling ang abogado kay Tala. Ang kanyang tingin ay naging mas malambing. At sa'yo, Tala, aking anak, pagbasa niya, at sa salitang anak, napahikbi si Tala. Naalala niya ang kabaitan ni Lino, ang mga pagkakataon na ipinagtatanggol siya nito kay Amora. Ang mga ngiti nito na nagpapagaan sa mabigat na kapaligiran ng bahay. Siya pala ang tanging taong nakakaalam ng lahat at minahal pa rin siya. Hindi man ako ang iyong tunay na ama sa dugo, ngunit sa puso ko, ikaw ay tunay kong anak. Mula sa unang araw na tumapak ka sa ating tahanan, nakita ko sa iyo ang liwanag at kabutihan na matagal nang nawala. Ikaw ang naging ilaw sa madilim na buhay ng anak kong si Dio. At ikaw, Tala, ang naging pag-asa ko. Hindi na napigilan ni Tala ang kanyang sarili. Napahagulgol siya, hindi na dahil sa pagkabigla, kundi dahil sa matinding pasasalamat at pagmamahal para sa lalaking itinuring siyang higit pa sa isang manugang. Kaya naman, Amora, Dio, Talagda Elena, pakiusap. Palayain ninyo ang inyong mga sarili sa nakaraan. Ang pagpapatawad ay hindi madali, ngunit ito lang ang tanging paraan para gumaling. Gamitin ninyo ang oras na natitira sa inyo para magmahalan. Nang matapos ang sulat, ang silid ay napuno ng tunog ng mga hikbi. Si Amora, na nakayuko sa mesa, ay umiiyak na parang isang batang nagsisisi. Si Elena ay tahimik na lumuluha, niyayakap ang anak niyang si Tala. At si Dio, nakatayo sa isang sulok, ay pinupunasan ang sariling mga luha habang tinitingnan ang tatlong babaeng nasaktan dahil sa kanyang kahinaan. Pagkatapos ng ilang sandali, kinuha muli ni Attorney Romero ang testamento. At ngayon, ang huling habilin ni Don Lino. Sabi niya, ayon sa dokumentong ito, ang buong pagpapasya sa bahay at lupa sa bayan ng Batisinag, kasama ang isang malaking bahagi ng kanyang personal na yaman, ay ipinagkakaloob niya ng buo kay Tala Serrano del Mar. Ang lahat ay natigilan, maging si Tala. Ngunit may isang hiling, pagtatapos ng abogado. Isang hiling na gamitin niya ito, hindi para sa sarili lamang, kundi para paghilumin hindi lang ang pamilya, kundi pati na rin ang komunidad. Din mambya, sike. Ang mga araw na sumunod sa pagbasa ng testamento ay balot ng isang kakaibang katahimikan. Ang digmaan ay tapos na, ngunit ang mga sugat na naiwan nito ay sariwa pa. Si Amora, sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng 30 taon, ay hinarap ang isang kaaway na mas malakas kaysa sa kanyang galit, ang kanyang sariling konsensya. Hindi na siya lumalabas ng kanyang silid. Ang reyna na dati naghahari sa sala ay naging isang bilanggo sa sarili niyang kwarto. Si Dio ang nag-aasikaso sa kanya, nagdadala ng pagkain na madalas ay hindi naman niya ginagalaw. Sa mga araw na yon, nakita ni Dio ang isang Amora na hindi niya kailanman nakilala. Isang Amora na marupok, nalilito, at puno ng kahihiyan. Isang hapon, naglakas loob si Dio na kausapin ito ng masinsinan. Dinala niya ang isang tasa ng tsa at umupo sa gilid ng kama ng ina. Ma, mahina niyang panimula. Hindi sumagot si Amora. Nakatingin lang ito sa bintana. Hindi po ako galit. Pagpapatuloy ni Dio, nalulungkot po ako. Nalulungkot ako para sa inyo, para kay Papa, para kay Tala, para sa ating lahat. Sinayang natin ang napakaraming taon. Sa wakas, lumingon si Amora. Ang kanyang mga mata ay namumugto at walang buhay. Anak, patawarin mo ako. Hindi po sa akin kayo dapat humingi ng tawad. Malumanay na sagot ni Dio. At sa pagkakataong yon, naramdaman niya ang isang bigat na nabunot mula sa kanyang dibdib. Sa wakas, nagawa na niyang manindigan. Pero ma, hindi pa huli ang lahat. Ang pagpapatawad, sabi ni Papa, ay isang pagpili. Hinawakan niya ang kamay ng ina.
At sa pagkakataong ito, kasama niyo ako, anuman ang piliin ninyo. Samantala, si Tala ay bumalik sa bahay, hindi bilang asawa ni Dio, hindi pa, kundi bilang tagapag-alaga ng isang tahanang biglang ipinagkatiwala sa kanya. Siya at si Dio ay nag-uusap, ngunit mayroon pa ring distansya. Ang sugat ng pagtataksil ay hindi pa tuluyang naghihilom. Isang gabi, habang nag-aayos si Tala ng mga lumang gamit sa sala, narinig niya ang isang mahinang katok sa pinto ng guest room kung saan siya pansamantalang natutulog. Nang buksan niya ito, nakita niya si Amora. Ito ang unang pagkakataon na nagkaharap sila nang silang dalawa lang mula noong malaman ang katotohanan. Si Amora ay nakayuko, hindi makatingin ng diretsyo. Ang dating matikas na tindig nito ay napalitan ng isang anyong puno ng pag-aalinlangan at hiya. Pwede ba? Pwede ba tayong mag-usap? Halos pabulong na tanong ni Amora. Pinapasok siya ni Tala. Umupo sila sa magkabilang dulo ng maliit na sofa. Ang katahimikan ay halos masakit sa tainga. Hindi ako naparito para humingi ng tawad. Panimula ni Amora, ang kanyang boses ay garalgal. Dahil alam kong wala akong karapatan. Isang salita lang ang gusto kong itanong. Tumingin ito kay Tala at sa unang pagkakataon, nakita ni Tala sa mga mata nito ang isang emosyong mas malalim pa sa galit. Isang malungkot na pangungulila. Masaya ba siya? Noon? Natigilan si Tala. Ang tinutukoy ni Amora ay si Ricardo, ang kanyang tunay na ama. Umiling si Tala. Hindi ko po alam. Hindi ko po siya nakilala. Ikinuwento niya ang lahat ng alam niya mula sa kanyang ina, na si Ricardo ay isang mabuting tao, isang pangarap na hindi natupad, isang alaala na pareho nilang iningatan at ikinulong. Habang nagkwekwento si Tala, nakinig lang si Amora. At sa pakikinig na yon, mayroong isang bagay na nagbago. Hindi na sila magkaaway. Sila ay dalawang babae na nagbabahagi ng sakit ng pagkawala ng iisang lalaki. Ang kanilang pag-uusap ay hindi naghilom ng lahat ng sugat, ngunit nagbukas ito ng isang maliit na siwang para sa posibleng pag-unawa. Nang gabing iyon, bago sila maghiwalay, lumapit si Dio kay Tala. Nakita niya ang lahat, narinig niya ang pag-uusap. Tala, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Hinawakan niya ang kamay nito at sa pagkakataong ito, hindi ito bumitaw. Alam kong mahirap. Alam kong marami akong dapat patunayan. Pero sana bigyan mo ako ng pagkakataong gawin yon. Tumingin si Tala sa mga mata ni Dio. Pagkatapos, tumingin siya sa direksyon ng kwarto ni Amora. Ang daan patungo sa paghilom ay mahaba at hindi sigurado. Ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman niyang hindi na niya kailangang lakarin ito ng mag-isa. Hindi ko pa po kayo kayang patawarin, sabi ni Tala. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Amora habang ito'y papasok sa kanyang silid. Pero siguro, bumaling siya kay Dio, isang maliit at marupok na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Pwede nating simulan ulit. Makalipas ang 6 na buwan, ang bahay sa bayan ng Batisinag ay hindi na isang larangan ng digmaan. Ito ay nabago. Ang dating madilim na sala ay pininturahan ng masayang kulay. Ang mga bintana ay laging bukas. Hinahayaang pumasok ang sikat ng araw at ang sariwang hangin. Hindi na ito isang bahay na puno ng galit, kundi isang tahanan na puno ng bagong simula. Ang isang bahagi ng bahay ay ginawang isang maliit na opisina. Sa pader, nakasabit ang isang simpleng karatula na gawa sa kahoy, Pondong Talahiraya. Ito ang naging sagot ni Tala sa huling habilin ni Lino. Hindi niya ipinagbili ang bahay. Sa tulong ng perang ipinamana sa kanya, ginamit niya ito upang bumuo ng isang foundation. Isang pundasyon na nakatuon sa pagtulong sa mga kababaihan at pamilya sa kanilang komunidad na dumaraan sa mga pagsubok, mga problemang legal, pinansyal
at emosyonal. Ang kanyang personal na sakit ay isinalin niya sa isang mas malaking layunin. Sa araw ng formal na pagbubukas, isang maliit na salo-salo ang idinaos sa hardin. Naroon ang mga kaibigan, mga kapitbahay, at ang mga unang benepisyaryo ng pundasyon. Nakatayo si Tala sa isang maliit na entablado, nanginginig ng bahagya habang hawak ang mikropono. Sa kanyang tabi, nakatayo si Dio. Ang kamay nito ay laging nakaalalay sa kanyang likod. Isang tahimik na presensya ng suporta at pagmamalaki. Ang kanilang relasyon ay hindi pa perpekto. Ito ay isang dahan-dahang proseso ng muling pagtatayo ng tiwala, ladrilyo, bawat ladrilyo. Ngunit ngayon, sila ay magkasama, nakaharap sa iisang direksyon. Magandang hapon po sa inyong lahat, panimula ni Tala. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Ang pondong talahiraya ay isinilang mula sa isang madilim na kabanata ng aming buhay. Ngunit tulad ng isang bituin na kailangan ng dilim upang magniningning, at tulad ng hiraya, ang bunga ng isang pangarap, naniniwala po kami na ang bawat pagsubok ay maaring maging simula ng isang bagong pag-asa. Ang kanyang mga mata ay naglakbay sa mga panauhin. Nakita niya ang kanyang mga magulang, magkatabing nakaupo. Ang kanyang ina, si Elena, ay may ngiti na sa wakas ay umabot na sa kanyang mga mata. Sa tabi nito, ang kanyang kinilalang ama na may tingin ng purong pagmamalaki para sa anak na pinalaki niya. Sa isang mesa na medyo malayo, mag-isang nakaupo si Amora. Hindi na siya ang dating reyna. Ang kanyang damit ay simple. Ang kanyang mukha ay may mga guhit na ng kapayapaan. Hindi sila naging matalik na magkaibigan ni Elena at marahil ay hindi na kailanman. Ngunit sa pagitan nila, mayroon ng isang tahimik na paggalang, isang pag-intindi na pareho silang biktima ng isang mapait na nakaraan. Nagtama ang kanilang mga mata ni Tala. Tumango si Amora, isang tango ng pagkilala at pasasalamat. Tumango, pabalik si Tala, isang tango ng pagtanggap. Ang pundasyong ito, pagtatapos ni Tala, ay alay namin sa isang taong nagturo sa amin ng kahalagahan ng pagpapatawad at pagmamahal na walang kondisyon. Para sa iyo ito, Papa Lino. Tumingala siya sa kalangitan, isang ngiti ang sumililay sa kanyang mga labi, na para bang alam niyang nakatingin ito mula sa itaas, kasama ang isang lalaking hindi man niya nakilala, ngunit bahagi na ngayon ng kanyang kwento. Pagkatapos ng kanyang talumpati, sinalubong siya ng palakpakan at mga yakap. Habang abala ang lahat, isang babae ang ang lumapit sa kanya. May karga itong isang maliit na sanggol at bakas. Sa mukha nito, ang hirap ng buhay. Ma'am Tala? Mahinang tanong ng babae. Ako po yung humihingi ng tulong para sa kaso ko. Ngumiti si Tala, isang nangiting mainit at puno ng habag. Hinawakan niya ang kamay ng babae. Huwag po kayong mag-alala, sabi niya. Nandito kami, hindi ka nag-iisa. At sa sandaling iyon, sa gitna ng hardin na dati saksi sa maraming luha, natagpuan ni Tala Serrano del Mar ang kanyang tunay na tahanan. Hindi sa isang istruktura na gawa sa bato, kundi sa isang pusong natutong magpatawad, magmahal muli, at gawing liwanag ang pinakamatinding dilim. At dito po nagtatapos ang kwento ni Tala, Amora at Dio, isang kwentong nagpapaalala sa atin na ang mga sugat ng nakaraan, gaano man kalalim, ay may kakayahang maghilom. Ipinakita sa atin na ang tunay na pagpapatawad ay hindi paglimot, kundi isang matapang na pagpili na bumitaw sa bigat ng galit at bigyan ng puwang ang kapayapaan sa ating mga puso. Ang pagtayo para sa ating sarili ay hindi nangangahulugan ng paghihiganti, kundi ng pag-alam sa ating halaga at paggamit nito para makagawa ng kabutihan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa ating kwento. Naway may napulot kayong aral at inspirasyon
Ano po ang masasabi ninyo sa naging kapalaran ni Tala? Kayo, kung nasa kalagayan niya, ano ang inyong gagawin? I-comment nyo lang po sa ibaba. At sabihin nyo na rin kung anong klaseng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.